What's up mga kanoo? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tingko nga pala ngayon at tayo ay magsisimba. Ito nga po palang simbahan ng Romano dito sa bayan ng Buenavista at saktong-sakto ang dating natin, kakasimula lang ng misa. Hello Sir Larry, shout out sa'yo. At sa cute na batang ito na sa unahan namin, binibiro namin hingan siya ng biskwit pero ayaw niya mamigay. Hello baby. At pagkatapos nga ng misa ay pupunta po tayo sa palengke ng Malbog dahil doon ay maraming paninda kapag Tiangge. Yon ay tuwing araw ng linggo. Marami nga pala doong tindang mga kakanin kagaya ng suman, puto, at marami din silang mga gulay at pangsamya na fresh at mura nyo lang mabibili. So magre-restock tayo ng tindahan. Mamimili po tayo ng bawang, sibuyas, gulay, at kung ano pa pong pwedeng itinda. Maghanap rin nga pala tayo dito ng luya at ng tuyo kasi yun yung karaniwang hinahanap at binibili sa ating tindahan. So nakakita muna tayo dito ng suman. Napakasarap ng suman kapag lutong probinsya, lalo na dito sa bayan ng Buenavista. 10 piso kasi malaki yung pagkakagawa ng suman at bumili din tayo ng kalamay hati or yung sausawan sa halagang 50 pesos. Ito na nga at nakakita na tayo na bibilhan natin ng sibuyas. Mano-mano nga natin itong pinipili kasi para pare-pareho yung size niya. Ayun na nga, nakita nga natin dito si Sir Mark na namimili din. Nakita din natin siya kanina sa simbahan kasama sina Sir Alan at ang kanyang girlfriend. Hello po, shout out sa inyo kung nanonood man kayo ng mga videos natin at salamat din sa pag-impida sa amin kahapon. Inikot nga natin itong palengke para makakita tayo ng maganda at maayos na luya. Napakamahal ng luya po, 250 pesos ang kilo. Ay nako, at syempre nandito na rin po ang tuyo na 200 per kilo at bumili lang po tayo ng 1/4 sa halagang 50 pesos. Bumili rin po tayo ng kaning baboy pang ulam at syempre dahil nakita natin si Sir Mark na kumakain dito sa karinderya ay nagutom din tayo bigla. So nakikain din kami dyan at napakasarap at mura ang kanilang pagkain. Kaya dito tayo napasimba ngayon sa bayan ng Buenavista ay dahil meron po tayong pipick uping biik or alkansya dito sa Hainon sa Malbog, Buenavista. Ayan po, salamat po sa biik na ito. At ayan po ang isang biik ay kabahagi ni Ate Mai sa kanyang mga magulang at ang isa ay binili po natin sa murang halaga lamang. Kaya maraming salamat po at ang pagbababoy kasi ay parang investment or parang nagsisavings ka lang din. Kung baga literal na buhay na alkansya na iyong aalagaan, papalakihin at pag nasa hustong timbang na siya ay atin pong ibibenta or kakatayin para meron tayong pambawi sa ating nagastos sa bahog. At syempre, ay kapag babae naman, pwede natin gawing inahinin para sila ay maparami at marami po tayong biik na maibebenta. Tsaga lang to, mga 3 to 4 months ay kwarta na po ang baboy na ito. Sabi nga nila, mabaho ang pupo, pero mabango ang pera. Sa kitaan, maliit man na halaga, pero sulit na rin kasi kesa naman nakatabi lang yung pera natin ng hindi tumutubo. Dito, tumutubo siya ng ilang porsyento. Yun nga lang, mapagod. Pero alam nyo, baliwala naman yung pagod kapag gusto mo talagang kumita. Bilang isa sa kasabihan, dahil kami ang magbabahog ng mga baboy na ito, ay iinom daw kami ng maraming tubig as in punong-puno sa isang baso para malakas at maging malusog ang ating mga alagang baboy. Ito na nga ang ating sumang binili at titikman na natin. Tinangan natin kung masarap talaga ito, lalo na kung lalagyan natin ng sausawan. At napakaganda ng suma na ito. Meron siyang tinta na talagang mapapadagdag lagkit at sarap sa suman. Mali ata ako nang sabi sa tindera kanina, dapat 6 ang bibilhin ko pero 3 lang pala ang ating nabili. Talagang nabitin po tayo dito sa suman kasi napakasarap, lalo na yung kanilang sausawan. Hindi siya maumay, hindi sobrang tamis, parang may kasama siyang langka or buko, hindi ko alam, na nagpapasarap sa sausawang ito. Tara, kaibigan! Kain tayo. Kung nagki-crave kayo sa ganitong pagkain ay meron po sa bayan ng Buenavista at meron din naman sa bayan ng Gasan. At magluluto na nga tayo ng binili natin pang ulam.
Piprituhin lang po natin yung binili po nating liempo kanina sa halagang 160 pesos. Masarap yung ganitong luto lalo na kung medyo maanghang yung ilagay nating breading sa kanya at papalutungin natin maigi para masarap at ganahan tayo kumain. Yung tipong crunchy outside and soft inside, yun yung perfect luto ng tawag nating lechong kawali. At habang nagluluto nga ay maggagayat na po tayo dito ng binili nating luya. Hindi na natin mabibenta siya ng 5 piso kada gayat, talagang 7 or 8 pesos na kasi talagang hindi katutubo dahil sa mahal ng kilo ng luya ngayon. Ito rin naman ang tuyo na binili natin na i-ready pack po natin na tig-10 kada isang balot. Ayan, tumubo naman tayo dyan ng konti. Barya lang pero talagang masarap at hindi gaanong maalat at makakatulong tayo sa ating mga customers yan. Isa-isa po natin yung nire-repack habang wala pang bumibili. Actually, may bumibili na dyan. Sinabi ko lang saglit lang para matapos na natin tong isang nire-repack natin at mabigyan na natin siya ng kanyang binibili. At tapos na nga ang lahat. Ito na, ilalagay po natin sa garapon para hindi siya maabot ng kung ano man. Ayan, mas safe siya kung nasa garapon siya. At ide-display lang natin sa harap kasi silag naman yung lagayan para makita ng mga customers na meron na tayong available na tuyo. At tara, magutom na. Kaya kumain na po tayo ng pananghalian. Kasama na din yung almusal kanina. At syempre, masarap kumain sa hapagkainan kapag kasama mo at kumpleto ang iyong pamilya. Linggo ngayon, kaya dapat ay kumpleto po tayo. Ito nga pala si Mother, nag-aayos ng kanyang pasalubong na saging pabalik sa Maynila. Ayan, ingat sa biyahe, Nay, at bumalik kayo agad para naman may kasama kami dito mas matanda. Ayan, salamat sa ilang araw na bakasyon mo. Maraming salamat sa panonood.